Let's open the Bible, Exodus chapter 21. Kaya buksan po natin sa ating mga Biblia, Exodus Kapitulo 21. Exodus chapter 21, Sa Exodus po, Kapitulo 21. verses 1 to 6. We will read alternatively with Brother Lester. Kaya mula verse 1 hanggang 6, babasahin po natin ito ng salitan. Kaya sisimulan ko po, Exodus Kapitulo 21, versikulo 1. Ito naman ang mga tuntunin na igagawad mo sa harap nila. Kapag ikaw ay bumili ng lalaki, siya ay ngunit walang Verse 3, kung siya'y pumasok na mag-isa, siya'y aalis na mag-isa. Kung siya ay pumasok na may asawa, ang kanyang asawa nga ay aalis na kasama niya. kung siya'y bibigyan ng amo mga babae, ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak ay magiging kanyang amo at siya ay aalis na mag-isa. Verse 5, subalit kung maliwanag na sa sasabihin ng alipin, mahal ko ang aking amo, ang aking asawa at ang aking mga anak, ako'y hindi aalis na malaya. Ay dadalhin siya ng amo sa Diyos, dadalhin siya sa ito, at siya iikot sa kanyang habang buhay. So in Exodus chapter 20, we can see the Ten Commandments. Kaya sa Exodo Kapitulo 20, makikita po natin yung 10 utos. And 21, we can see the law, social law in Israel. At sa Kapitulo 21, makikita naman po natin yung batas doon po sa Israel. Actually, social laws are made by the people. Kaya ito pong social law na tinatawag, ginawa po ito ng mga tao. Let's keep this rule. Then when the people discuss and made it, the society keep that law. Na gumawa po sila ng batas at pinag-usapan po nila na kapag dapat sundin po ito ng mga tao at dapat itatag yung batas na ito. But social law in Israel is different. Pero yung batas doon sa Israel ay iba. God directly gave that social law to Israelite At binigay po mismo ng Diyos yung batas na ito sa mga Israelita. because Israel is the God's chosen people. Dahil po yung mga Israelita, sila po yung pililing bayan ng Diyos. So rather than the law which are made by man, the God's law must be first. Kaya imbis na yung batas na ginawa ng tao, yung dapat unahin ay yung batas na ginawa ng Diyos. We also living in this world and we have many laws. Tayo rin po ay nabubuhay dito sa sanlibutan at marami po tayong mga batas. But rather than the social laws, the God's law and the word of God must be first. Kaya po, imbes na sa mga batas dito sa mundo, yung batas ng Diyos at batas sa salita ng Diyos ay dapat mas mahalaga. Because we are the people of God. Dahil tayo po yung mga bayang pinili ng Diyos. So here are the many laws. Kaya narito po yung maraming mga batas. From verse 1 to 11, it's talking about the laws concerning Hebrew servants. Kaya po mula sa versikulo 1 hanggang 11, ito po yung mga batas dun sa mga alipin. And from verse 12 to 27, it's talking about the law about the violence and bodily injury. Kaya yung versikulo 12 naman po hanggang 27, ito naman po yung mga batas tungkol sa pagpatay. And from verse 28 to 36, it's talking about the law about animal. At yung versikulo 28 hanggang 36, ito naman po yung mga batas patungkol sa mga hayop. And today, we're going to learn the lesson through the law about servant. At ngayon po pag-aaralan po natin yung mga aral patungkol sa mga batas tungkol sa alipin. In verse 2, would you read? Sa versikulo 2, kapag ikaw ay bumili ng isang lalaking alipin na Hebreo, siya ay maglilingkod ng 6 na taon. Ngunit sa ikapito ay aalis siyang malaya, walang pananagutan. So actually, at that time, once the person becomes a servant, he will be the servant forever actually. Sa katunayan, kapag yung isang tao ay naging isang alipin, maglilingkod po siya ng panghabang buhay. So once he become a servant, he doesn't have any hope. Kaya sa oras na siya ay maging alipin, wala na po siyang pag-asa. But
God gave the mercy to these even servants. Pero nagbigay po ng Diyos ng pag-asa maging sa mga alipin na ito. So verse 2, if you buy a Hebrew servant, he shall serve 6 years, not forever. Kaya sa versikulo 2, kapag ikaw ay bumili ng isang lalaking alipin na Hebreo, siya ay maglilingkod ng 6 na taon, hindi na po panghabang buhay. In the seventh, he can be free. At sa ikapitong taon, siya ay magiging malaya. This is God's promise and God's grace. Kaya ito po yung pangako ng Diyos at biyaya ng Diyos. Actually, we are born as a sinner, Sa katunayan, tayo po ay ipinanganak na makasalanan. so we are not worthy to go to heaven. Kaya hindi po tayo karapat-dapat na mapunta ng langit. We must not be free. Dapat po hindi tayo maging malaya. But God promised He will send Jesus Christ and redeem all our sins. Pero ipinangako ng Diyos na ipapadala niya yung Panginoong Hesus upang tubusin ang lahat nating mga kasalanan. This is God's grace. Ito po yung biyaya ng Diyos. Even though we are not worthy, we are forgiven. We become free. Kahit hindi po tayo karapat-dapat, tayo po tumanggap ng biyaya at naging malaya. So in verse 5, in the seventh year, there are two kinds of Hebrew servants. Kaya po dito sa versikulo 5, sa pagtatapos ng ikapitong taon, meron pong dalawang uri ng alipin. Most of the servants wants to be free. At karamihan sa mga alipin ay gustong maging malaya. But some servants wants to be a servant again. Pero mayroong ding mga alipin na gustong maging mga alipin muli. The verse 5, Sa versikulo 5, but if the servant plainly says, I love my master, my wife, my children, I'll not go out free. He decide not to be free. kaya sa versikulo 5, subalit kung maliwanag na sasabihin ng alipin, mahal ko ang aking amo at ang aking asawa at ang aking mga anak, ako'y hindi aalis na malaya. Kaya nagdesisyon yung alipin na hindi na siya magiging malaya. That is really, really big decision. Kaya ito po talaga ay napakalaking desisyon. Because once he decide to become a servant again, he has to serve this master forever. Kaya kung siya ay nagpasya na maging alipin muli, muli po niyang paglilingkuran yung kanyang amo. So he cannot be free anymore. At hindi na po siya magiging malaya kahit kailan. But he decide because he loved his master. Pero nagdesisyon na po siya dahil minamahal niya ang kanyang amo. Then verse 6, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ay dadalhin siya ng kanyang amo sa Diyos, dadalhin siya sa pinto o sa haligi ng pinto, at bubutasan ng kanyang amo ang kanyang tenga ng isang pambutas, at siya'y maglilingkod sa kanya habang buhay. His master pierced his ear on the doorpost. Kaya yung kanyang amo po, bubutasan po ang kanyang tenga sa haligi ng pinto. Then the last part, he shall serve him forever. At sa dulong parte, at siya'y maglilingkod sa kanya habang buhay. So today, we're gonna learn the lesson through these verses. At sa araw na to, ito po yung mga pag-aaralan po natin sa pamamagitan ng mga bersikulong ito. Actually, the first one who gave his freedom for all sinners is Jesus Christ. Sa katunayan, yung unang tao na nagpalaya sa mga makasalanan ay yung Panginoong Hesus. He left his heavenly throne Siya po'y umalis sa kanyang trono and he came down to this earth at pumunta po siya dito sa sanlibutan in order to serve all sinners. upang paglingkuran ng yung mga makasalanan. He gave up his all rights. At tinanggi niya po yung kanyang mga karapatan. And please bookmark here and let's look at the Philippians chapter 2. At lagyan po natin ito ng tanda. Punta po tayo sa Filipos, Kapitulo 2. Yesterday in the Bible Academy, we studied these verses. Kaya kahapon sa Bible Academy, ito po yung pinag-akalan po natin. The verse 5, chapter 2, verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Sa versikulo 5 po, magkakaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. What is the mind of Jesus? Ano po yung pag-iisip ni Kristo Jesus? That is a humble heart. Yun po yung mapagkumbabang pag-iisip. So he humbled himself, so he came from heaven to this earth. Kaya siya po ay nagpakababa na pumunta dito sa sanlibutan mula sa langit. And he humbled himself until he died on the cross. At siya ay nagpakababa hanggang sa mapako doon sa krus. And he entered the tombs. Up to that place, he humbled himself. At
nakakating po siya doon sa libingan, sa panahon na yun, siya po talaga ay naging mapagkumbaba. There is only one reason why he humbled himself. Meron lang, Why pong, he become a servant. meron lang pong isang dahilan kung bakit po siya nagpakababa at naging alipin. Because he loves us. Dahil minamahal niya po tayo. So verses 6 and 7, would you read? Na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. And verse 8, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Yes. Until he died, he humbled himself. Hanggang siya ay mamatay, siya po talaga ay nagpakababa. Not only for our salvation, but also for our Christian life, he become a good example of the humility. Hindi lamang po para sa ating kaligtasan, kundi para rin sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, siya po ay nagpakita ng isang mabuting halimbawa ng kapakumbabaan. So willingly, he became a servant. Nang willingly, siya po ay naging alipin. There are 4 gospel books, Matthew, Mark, Luke, John. Kaya meron pong 4 na gospel book, yung Mateo, Marcos, Lucas at Juan. In the book of the Revelation, there are 4 creatures, At sa aklat ng Apokalipsis, meron pong 4 na hayop po dito. lion, Yung leon, and the cow, yung and baka, man, yung tao, and eagle. at yung agila. These 4 creatures indicates Jesus Christ. At yung 4 na hayop na ito ay kumakatawan sa Panginoong Jesus. 4 gospel books also explain Jesus Christ. At yung 4 na ebanghelyong libro, ito po ay nagpapatungkol kay Jesus. So Matthew is talking about Jesus as a king. At yung Mateo, tumutukoy po ito kay Jesus bilang hari. He's a lion. Siya po ay isang leon. And the Mark is talking about Jesus as a servant. At yung Marcos, tumutukoy naman po ito sa Panginoong Jesus bilang lingkod. So cow works so diligently like a Jesus. Kaya yung baka po ay naglilingkod kagaya ng Panginoong Jesus. And Luke is talking about Jesus as a man. At yung Lucas, nagpapatungkol naman po ito kay Jesus bilang tao. And John is talking about Jesus as a God. At yung Juan ay nagpapatungkol kay Jesus bilang Diyos. Mark is talking about Jesus as a servant. Kaya yung Marcos, nagpapatungkol ito kay Jesus bilang lingkod. That's why in the Mark, we can see the many times immediately. The agat. Agat. Kaya po makikita po natin sa aklat ng Marcos, yung kaagad na salita ay naulit ng maraming beses. Servant must work quickly. Kaya yung lingkod ay dapat magtrabaho ng mas mabilis. And there is no genealogy. Kaya sa aklat ng Marcos, wala po dito yung talaan ng lahi. Because servant doesn't need that kind of things. Dahil yung isang lingkod ay hindi kinakailangan ng talaan ng lahi. So, completely, Jesus humbled himself to serve all sinners and all brothers and sisters. Kaya sa katapusan, ang Panginoong Jesus talaga mismo ay nagpakababa upang iligtas ang mga makasalanan. Before Jesus died on the cross, all disciples argue who is greater than others. Kaya po bago mamatay yung Panginoong Jesus doon sa krus, yung mga alagad ay nagtatalo-talo. Sinasabi nila na sino yung pinakadakila sa kanila. They were totally different from Jesus. Talagang sila ay iba kumpara kay Jesus. Jesus humbled himself, but disciples wants to be raised up. Kaya ang Panginoong Jesus ay nagpakababa, pero yung mga alagad ay gustong magmataas. That's why Jesus washed their foot. Kaya po hinugasan ng Panginoong Jesus yung kanilang mga paa. I show this example because I want you to follow this way. Pinakitaan ko kayo ng isang halimbawa upang gawin ninyo itong halimbawang ito. So Jesus becomes a first servant. Kaya yung Panginoong Jesus yung naging unang lingkod. And after we got salvation, we also wants to follow this way.
At patapos po tayong maligtas, ninanais din po nating putahan o daanan yung lakarang ito. That's why even though nobody forces us, we are willing to become a servant of the Lord. Kaya kung walang sino mang nagdidikta sa atin, tayo po ay may kusa na maglingkod sa Panginoong Jesus. Let's look at the Romans chapter 6. Kaya tingnan po natin sa Roma, Kapitulo 6. Romans chapter 6, verses 17 and 18. Roma, Kapitulo 6, versikulo 16 hanggang 18. 17, would you read? Ngunit salamat sa Diyos na bagamat kayo'y dating mga alipin ng kasalanan, kayo'y taos-pusong sumunod sa anyo ng aral na doon ay pinagkatiwala kayo. Before we got salvation, we are the servant of the sin. Kaya bago po tayo maligtas, tayo po'y alipin ng kasalanan. That's why we always commit a sin. Kaya palagi po tayong gumagawa ng kasalanan. But verse 18, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid. When we get salvation, we become the slaves of the righteousness. Kaya po, patapos po tayong maligtas, tayo po'y naging alipin ng pagiging matuwid. That's why, before we got salvation, all the things we have to do is obligation only. Kaya bago po tayo maligtas, lahat ng mga ginagawa po natin ay pakabang obligasyon natin lang iyon. But after we got salvation, we are willing to serve the Lord with willing heart. Kaya po matapos po tayong maligtas, talagang may kusa po tayong maglingkod sa Panginoon. It's not obligation. It's willingly we want to be the slave of the Lord. At It's not obligation. hindi po ito obligasyon, kundi may kusa po tayong maglingkod sa Panginoon. That's why we are willing to sacrifice our money, our time, and even our life. Kaya po handa po tayo magsakripisyo ng ating pera, ng ating buhay, Even our life. at maging ang ating buhay. Okay. In our church, nobody forced to offer the tithe and the offering or pledge. Kaya sa ating iglesia, hindi po natin tinutulakan yung mga tao na maghandog ng ikapo. My role is explain what the Bible says. Yung aking gampanin ay ipaliwanag kung ano po yung sinasabi ng Biblia. But we never checked how much each one offered. Pero hindi po natin sinusuki kung gaano nakalaki yung inahandog ng mga We never tao. announce how much brothers and sisters offer. Hindi po natin ina-announce kung magkano na yung nabigay ng kapatid na ito. Do you know other brothers and sisters how much they offer the tithe and offering? Alam niyo po ba kung gaano nakalaki yung hinahandog ng mga kapatiran? We don't know. Hindi po natin alam. Because offering is only, we are willing to offer even though nobody forces us. Dahil po yung paghahandog, ito po'y kusa natin ng kahit na walang nakakakita sa atin. And even though we can go out to the abroad and can work, we don't do that. Na kahit meron tayong kakayahan na pumunta ng abroad at kumita ng pera, hindi po natin ito ginagawa. Even though we can go any city and can work and on the more money, we don't do that if there is no church. Na kahit maaari tayong pumunta sa isang syudad at kumita ng malaking pera, hindi po natin ginagawa iyon dahil walang iglesia doon. Because we are willing to serve the Lord. Dahil handa po tayong maglingkod sa Panginoon. So, after we got salvation, we also pierced our ear on the doorpost in order to serve our Lord forever. Kaya matapos po tayong maligtas, atin din pong binutasan yung ating tenga doon sa haligi ng pinto upang makapaglingkod po tayo sa Panginoon. Some people misunderstand about freedom. At marami pong tao ang maling akala doon sa pagiging malaya. They misunderstand if nobody control their life and there is no limit and no boundary, they think that's a freedom. Iniisip po nila na kung walang sino mang kumokontrol sa kanilang buhay, iyon po yung isang pagiging malaya. But that is not true freedom, and we cannot have the true happiness in that way. At iyon po ay hindi tunay na pagiging malaya at hindi po tayo magkakaroon ng tunay na kaligayahan doon sa sitwasyong iyon. When we stayed in Jesus Christ, we are truly free, and that is true happiness. Kapag tayo po ay nananatili sa Panginoong Hesus, yun po talaga ay yung tunay na pagiging malaya at tunay na kaligayahan.
God made the fish Kaya ginawa ng Diyos yung mga isda to live in the water. para mabuhay doon sa tubig. But this fish says, nobody can control me. Ay, iniisip ng isdang ito, walang sino man yung dapat kumontrol sa akin. I'm really bored to live only in the water. Ako lang ay nabuhay para mamuhay dito sa tubig, So I'm gonna go out. kaya ako'y lalabas. If he goes out of the water, he dies. At kapag umalis siya doon sa tubig, siya po talaga ay mamamatay. He says, I'm free now. Iniisip niya, ako'y malaya na ngayon. But he cannot breathe. Pero hindi na po siya makahinga. God made the Christian to live in the church. Kaya inihanda po ng Diyos yung mga Kristyano na makanatili doon sa iglesia. When we stayed in the church, we are free and we have a true happiness. Kapag tayo nanatili sa church, tayo ay nagiging malaya at nagiging maligaya ng tunay. But some Christian think, nobody can control me. I'm gonna leave the church. Pero iniisip ng ilang Kristyano na walang sino man dapat kumontrol sa akin, aalis ako ng iglesia. When we leave the church, we cannot breathe and we die. Kapag umalis tayo ng iglesia, tayo ay hindi makakahinga at tayo mamamatay. So when we stayed in the church and in Jesus Christ, we are truly free and true happiness. Kaya kapag tayo po ay nanatili sa Panginoong Hesus at sa iglesia, tayo po talaga ay nagiging isang malaya at nagkakaroon ng tunay na kaligayahan. Do you know kite? Kite? Kite. Alam niyo po yung saranggola? Kite. Saranggola. Huh? Saranggola. Kite. Pronunciation is difficult. Then kites flies higher and higher. Kaya yung saranggola po ay tumataas ng tumataas. Then he think, because of this line, I cannot go higher. Kaya iniisip niya dahil sa taling ito, hindi na ako makataas pa. So this is my limit. I want to cut. Kaya iniisip niya ito yung limitasyon ko, kailangan kong putulin ito. So he cut the line. Kaya pinutol niya yung tali. Then he doesn't go higher. At yun ay hindi na po aakyat pa. It dropped. Yun po ay babagsak. So because of this line, it can fly actually. Kaya dahil sa taling ito, yun po talaga yung dahilan kung bakit siya kayang umakyat. So when Jesus says, I'll give you the true freedom, I'll make you free, it doesn't mean out of control. Kaya po nung sinabi ni Jesus na tayo ay bibigyan niya ng kalayaan, hindi po ibig sabihin na tayo walang kontrol. This servant feel the true freedom and the true happiness. Kaya yung lingkod na ito ay nakatanggap po talaga ng isang pagiging malaya at tunay na kaligayahan. And let's go back to Exodus chapter 21 verse 6. Kaya balik po tayo sa Exodus Kapitulo 21, versikulo 6. Verse 6, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ay dadalhin siya ng kanyang amo sa Diyos, dadalhin siya sa pinto o sa haligi ng pinto, at bubutasan ng kanyang amo ang kanyang tenga ng isang pambutas, at siya'y maglilingkod sa kanya habang buhay. In which place does master pierce the ear of the servant? Kaya saang lugar po binutasan ng kanyang amo ang kanyang alipin? Not any place. Hindi po kahit saang lugar man. In the doorpost. Doon po sa haligi ng pinto. Do you remember doorpost? Where that is? Alam niyo po ba yung haligi ng pinto kung saan ito yung nakalagay? In the Exodus, when the Israel people got out of Egypt, the last flags was the killing the firstborn babies. Kaya doon sa Exodus, yung papalis na yung mga Israelita doon sa Ehipto, yung pinakahuling salot ay yung pagpatay doon sa mga panganay. Only way to avoid the God's judgment is the killing the lamb and put the blood on the doorpost. Kaya yung paraan lamang upang makaligtas doon sa kahatulang iyon ay patayin yung isang tupa at ilagay yung dugo doon sa haligi ng pinto. That is the place of the blood. Yun po yung lugar ng kung saan nakalagay ang dugo. Doorpost is the place of the love and God's judgment.
Yung haligi ng pinto, doon po makikita yung pag-ibig at kahatulan ng Diyos. That is the place of God's promise. Ito po yung lugar ng pangako ng Diyos. So whenever Israelites look at the doorpost, they remembered, we are supposed to die, but the Lamb died instead of us. Kaya kapag nakikita ng mga Israelita yung haligi ng pinto, naiisip nila na dapat silang mamatay, pero namatay yung tupa upang alisin yung kanilang kasalanan. Doorpost is the shadow of Jesus Christ's cross. Kaya yung haligi ng pinto, ito po yung anino ng krus ng Panginoong Yesus. When his hands and the foot were pierced, his blood shed on the cross. Kaya yung kanyang mga kamay at mga paa ay napako doon sa krus, yung kanyang dugo ay dumanak doon sa krus. That cross is the place of the blood. Kaya yung krus na iyon ay lugar kung saan nakalagay yung dugo. That cross is the place of the God's judgment and God's love. Kaya yung krus na iyon ay lugar kung saan makikita yung pag-ibig at kahatulan ng Diyos. So whenever we look at the cross, we remembered how much Jesus loves us. Kaya kapag nakikita natin yung krus, maalala po natin kung gaano po kadakila yung pag-ibig ng Panginoong Yesus. So the master pierced the ear of the servant in the doorpost. What does it mean? Kaya yung amo na binutas yung tenga ng kanyang alipin doon sa haligi ng pinto, ano po yung kahulugan nito? This is the reason why he decided to serve this master forever. Kaya ito po yung dahilan kung bakit siya maglilingkod sa kanyang amo habang buhay. Because of the cross, we decide to serve our Lord Jesus Christ forever. Kaya dahil sa krus, tayo po ay nagpasya na maglingkod sa Panginoon habang buhay. Because of His love, because of His sacrifice, we are willing to serve Him. Kaya dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang sakripisyo, talagang handa po tayong maglingkod sa kanya. So the verse 5, I love my master. Kaya sa versikulo 5, mahal ko ang aking amo. That's why I'll not go out free. Kaya po hindi ako aalis na malaya. This is the only reason and only motivation why we serve the Lord. Kaya ito lang po yung dahilan at ating motibasyon upang maglingkod sa Panginoon. Let's look at the 2 Corinthians chapter 5. Kaya tingnan po natin sa 2 Korinto, Kapitulo 5, 2 Corinthians chapter 5 verse 14. sa versikulo 14. The love of Christ compels us. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. The original word compels means the great flood pushed the people along and carrying them away even though they didn't want. Kaya yung orihinal na kahulugan ng humihimok, ayun po yung pagtulak doon sa mga tao na dumadaloy doon sa baha. Because of this great love, unconditional love, and eternal love, we are compelled to serve the Lord. Kaya dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, tayo po ay nahihimok nito. And if we love the Lord, we are willing to obey His word. Kaya kung talagang minamahal natin yung Panginoong Jesus, handa po tayong sumunod sa kanyang utos. Let's look at John chapter 14, verse 23. Kaya tingnan po natin sa 1, Kapitulo 14, versikulo 23. John chapter 14, verse 23. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y mamahalin ng aking ama, at kami lalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanang kasama siya. If anyone loves me, he will keep my word. Kaya kung sino man ang nagmamahal sa akin, tutuparin niya ang aking salita. There is old nanay, old tatay. Kaya meron po ditong isang matandang tatay, For lolo. 50 years, he couldn't stop smoking. Sa loob ng 50 taon, hindi po niya maitigil yung paninigarilyo. Even though so many people and the family encourage him to stop, he says, I can't. Kahit na marami po yung tao yung himihimok sa kanya na itigil mo yung paninigarilyo, sinasabi niya, hindi ko kaya. Then one day, he has his son have the daughter. So this old tatay has a granddaughter. Kaya isang araw, nagkaroon po ng apo itong lolong ito. She's so pretty, Talagang napakaganda niya. and she start to walk. At naglalakad na po siya. She start to talk. At nagsasalita na.
One day, grandfather wants to hug her. At isang araw, ninanais ni Lolo na yakapin siya. Then the granddaughter said, smell is so bad. Pero sinabi ng apo, ang baho ng amoy mo. Lolo, smell is so bad. Lolo, ang baho mo. I don't want to hug you. Ayaw kong yakapin ka. In that day, he quit smoking. Sa araw na iyon, itinigil niya na po yung paninigarilyo. That's the power of love. Yun po yung kapangyarihan ng pag-ibig. He really loved the granddaughter and wants to hug and kiss, but because of smoking, he can't. Minamahal niya po talaga yung kanyang apo, kaya para mayakap siya, itinigil niya na po yung kanyang paninigarilyo. That's why immediately he quit. Kaya kaagad-agad, hindi na po siya naninigarilyo. When we receive the great love of God, we also love God. Kaya po, kapag tayo nakatanggap ng dakilang pag-ibig ng Diyos, minamahal din po natin yung What's Diyos. the characteristic of born-again Christian? Kaya po, ano po ba yung katangian ng isang ligtas na Kristyano? They are willing to obey the word of Jesus because they love Jesus. Handa po silang atuparin yung salita ng Panginoong Yesus dahil minamahal nila ang Panginoong Yesus. And let's go back to Exodus chapter 21, Kaya balik po tayo sa Exodus Kapitulo 21, verse 6. versikulo 6. The last part, he shall serve him forever. Kaya sa huling parte po, siya'y maglilingkod sa kanya habang buhay. It means he's gonna serve only one master forever. Kaya po ibig sabihin po nito, siya lang ay maglilingkod sa isang amo habang buhay. Only one master forever is important. Iisang amo habang buhay. Yun po yung mahalaga. Not 6 years again. Hindi po 6 na taon muli. Not temporarily anymore. Kaya po hindi ito panandalian lamang. Forever. Walang hanggan o habang buhay po. So this servant decide to serve the only one master that he will serve forever. Kaya yung alipin na ito ay nagdesisyon talaga na maglingkod sa iisang amo habang buhay. Now, when we get salvation, we have no other masters. Kaya sa atin po, pagkatapos tayong maligtas, wala po tayong ibang amo. The boss in our work is not our real boss. Kaya yung amo natin doon sa pinagtatrabuhan natin, hindi po yung tunay na amo. Our real master, only one master, is our Lord Jesus Christ. Kaya yung tunay na amo natin, yung nag-iisang amo natin, ay yung Panginoong Yesus. That's why we don't follow the human affection and the human's tradition. Kaya po hindi po natin sinusunod yung human affection at yung mga tradisyon ng mga tao. We cannot serve two masters. Hindi po tayo makakapaglingkod sa dalawang amo. Let's look at the Matthew chapter 6, Kaya tingnan po natin, Mateo Kapitulo 6, verse 24. versikulo 24. Matthew chapter 6, verse 24. No man can serve two masters. Kaya sabi po dito, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. If he has a master, there must be only one master. Kaya kapag siya ay merong isang Panginoon, yun lamang ang kanyang Panginoon. For either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Kaya sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. One fisherman tried to steer the two boats. Kaya yung isang mangingisda, nagplano po siya na nakawin yung dalawang bangka At the same time, sa isang oras lamang. people say, you cannot drive the two boats at the same time. Sinasabi ng mga tao, hindi mo kayang patakbuhin yung dalawang bangka ng magkasabay. He says, no, I can do it. Pero sinasabi niya, hindi, kaya ko yun. So, he put his one leg here and the other leg here. Kaya nilagay niya po yung isang kanyang binti dito sa unang bangka, yung isa naman doon sa ikalawang bangka. And I cannot steer the boat
at magsasagwan siya ng magkasabay. In the beginning, it seems like he can steer well. Kaya sa umpisa, talagang mukhang kaya niya naman. But later, this boat goes this way, this boat goes this way. Pero sa di kalaunan, yung bangkang ito ay papunta dito at yung isa naman sa pakabila. What happened? Ano kaya mangyayari? Then he fall into the water. At talagang mahuhulog siya doon sa tubig. Then he realized that if I try to steer the two boats, meaning is I cannot try the steer even one boat. Kaya't naisip niya na kapag sinubukan ko magsagwan doon sa dalawang bangka, ay hindi ko kayang magsagwan sa iisang bangka lamang. We cannot serve the Word and our Lord Jesus Christ not together. Kaya po hindi po tayo makakapaglingkod sa Panginoong Hesus at sa sanlibutan ng magkasabay. We cannot follow the Word and our Lord Jesus Christ not same time. At hindi po tayo makakasunod sa Panginoong Hesus at sa sanlibutan ng magkasabay. The Christmas is coming, right? Kaya yung Pasko daw ay papalapit na. Burr month? Bare months. Burr months? October, November, December. Even 3 months ago, the people decorate the Christmas tree and the light and the many things. Kaya nakakaang buwan, nagsimula na po yung mga tao na mag-disenyo ng mga Christmas tree at Christmas light. But we don't follow the man-made tradition. Pero hindi po dapat natin sundin yung mga tradisyon ng mga tao. The Christmas is not the birthday of Jesus Christ. Dahil yung Pasko, hindi naman talaga iyon yung kapanganakan ng Panginoong Hesus. When the Rome accept the Christianity, they combined their tradition with Christianity. Kaya nung panahon na yon, yung Roma ay tinanggap nila yung mga tradisyon ng mga Kristyano, kaya nagsama yung mga tradisyon nila. In Rome, they worship the God of Sun. Kaya sa Roma, sumasamba po sila doon sa Diyos ng araw. And so in order to celebrate their sun God, the date to celebrate their sun God is December 25. Kaya yung petsa ng pagsamba nila doon sa kanilang Diyos ng araw, ay yun po yung araw ng December 25. They believed their God became weak before one day ago, before Christmas. Kaya iniisip nila na yung kanilang Diyos ay nagiging mahina isang araw bago yung Pasko. So in order to give the strength to their God, they candle and turn on the many lights in Christmas Eve. Kaya po iniisip nila para maging malakas yung kanilang Diyos ay naglalagay sila ng kandila at sinasarado yung mga ilaw. So the Christmas is not the day to remember our Lord Jesus Christ. Kaya yung Pasko ay hindi po talaga yung araw na pag-alala doon sa Panginoong Hesus. Actually, God will be so sad when He look at the Christmas. Sa katunayan, yung Diyos talaga ay nalulungkot kapag nakikita niya yung Pasko. Because people commit more sins. Dahil maraming tao yung mas gumagawa ng maraming kasalanan. They sing in the karaoke and drink the alcohol and they dance and enjoy the world. Kaya kumakanta sa mga karaoke, umiinom at nag-enjoy sa mundo. We serve only one master. That's why we don't follow the man's tradition. Kaya tayo lamang po ay naglilingkod sa isang amo, kaya hindi po natin sinusunod yung mga tradisyon ng mga tao. So, what will you do in the Christmas? Kaya ano po yung gagawin ninyo sa Pasko? What will you do? We have a New Year retreat. Meron po tayong New Year's retreat. Somebody says, not Christmas. Iniisip ng ilan, wag sana Pasko. We cannot join the Christmas party. Hindi ako makakadalo sa Christmas party. Instead of other things, we have to join the New Year retreat. Kaya sa halip sa ibang mga bagay, dapat po tayo makidalo sa New Year's retreat. In New Year's retreat, we can reflect our 1 year and we can make a plan with the Word of God and the fellowship. Kaya po sa New Year's retreat, masusuri talaga natin yung ating buong taon at magkakaroon tayo ng New Year's resolution para sa susunod na taon. So we are the servant
who serve only one master, our Lord Jesus Christ. Kaya tayo po yung mga lingkod na naglilingkod sa isang Panginoon lamang, yung Panginoong Yesus. And we are the servant, meaning is we don't have our own life. Kaya yung pagiging alipin, ibig sabihin nito, wala tayong anuman sa ating buhay. Our life and all our things belong to our Lord. Kaya yung lahat ng meron tayo ay dapat sa Diyos. Let's look at the 1 Corinthians chapter 7. Kaya buksan po natin, unang Korinto, Kapitulo 7. 1 Corinthians chapter 7, verse 22. Kaya sa unang Korinto, Kapitulo 7, versikulo 22. 22, would you read? The Sapagkat- brother Lester, would you loudly? Verse 22, sapagkat ang tinawag sa Panginoon ng siya ay alipin ay malaya sa Panginoon. Gayon din ang tinawag na siya ay malaya ay alipin ni Kristo. When we get salvation, we become free. Kaya nung tayo po'y maligtas, tayo po'y naging malaya. So even though we commit a sin, we surely go to heaven. Kaya kahit na magkasala po tayo, talagang tunay tayong makakapasok sa langit. Even though we don't do anything for Jesus, we surely go to heaven. Kaya kahit na wala tayong anuman na gawin para sa Panginoong Yesus, ay talagang makakapasok tayo sa langit. But we give up our freedom. We willing to become God's slave. Pero itinanggi natin yung kakapatang iyon at tayo po ay naging alipin ng Diyos. Meaning is, we choose our master to serve forever. Kaya po, ibig sabihin, nagdesisyon tayo na piliin yung ating Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang buhay. So verse 23, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo'y binili sa halaga, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Yes. We are not the slave of man. Kaya hindi tayo mga alipin ng mga tao. So nobody can command us. Only our Lord can command us. Kaya walang sino man yung kailangan magdikta sa atin, kundi yung Panginoong Yesus lamang. Think about this. Can you imagine this slave decide to pierce his ear to serve his master forever? Kaya pag-isipan niyo po ito, yung alipin na ito ay nagdesisyon na butasan yung kanyang tenga sa pintuan upang maglingkod sa kanyang Panginoon. But maybe his wife has a different opinion. Pero marahil yung kanyang asawa ay merong ibang opinion. This is the 7th year, so we can be free. Ito na yung ikapitong taon, kaya magiging malayo na tayo. We don't need to wait for our master's commandment. Hindi pa tayo makakapag-antay doon sa utos ng ating amo. We can sleep fully, we can go anywhere, we can enjoy. Kaya makakatulog na tayo ng mahaba, talagang mag-e-enjoy na tayo at makakapumuhay ng malaya. But one day, the husband came to the house and his ear is pierced. Kaya isang araw, dumating yung kanyang asawa at yung kanyang tenga ay nabutasan na. Honey, did you pierce the ear? Mahal, nagpabutas ka ba ng tenga mo? So you have to serve this master forever. Ibig sabihin na ito, maglilingkod ka sa iyong amo habang buhay. Even though the wife doesn't like, if he decide, he pierced the ear. Kaya kahit na ayaw man ng kanyang asawa, kapag nabutasan niya ang kanyang tenga, talagang maglilingkod po siya. When we get salvation, some unsaved family don't like our Christian life. Kaya matapos po tayong maligtas, merong ilan sa ating membro sa pamilya, yung ayaw nila sa ating buhay Kristyano. Do you attend the church again? Kaya pupunta ka na lang ulit sa iglesia. We have a Christmas party and family gathering. Do you go to New Year's retreat? Meron tayong Christmas party, family gathering, pupunta ka sa New Year's retreat. We don't have enough budget, but you offer the tithe and offering and pledge. Wala na nga tayong sapat na pera, nag-o-offer ka pa ng handog at tithes and offering. They don't like our Christian life. Ayaw nila ng ating buhay Kristyano. But we already decide to pierce our ear. Pero nagdesisyon na po tayo na butasan yung ating mga tenga. We decide to serve our Lord Jesus Christ only, forever. Kaya nagdesisyon na tayo na maglingkod sa Panginoong Jesus habang buhay. We have many names Kaya marami po tayong mga pangalan. and we have many positions. At marami din po tayong mga posisyon. We are son. I'm a son of my parents. Kaya ako po'y anak sa aking mga magulang. I'm the husband and also father. Ako'y asawa at ama sa aking mga anak. Even though I have many positions, there is one position which never change in any place. Kaya kahit na marami akong posisyon,
Pero mayroong iisang posisyon na hindi nagbabago kahit saang lugar man. I'm Christian. Ako ay isang Kristiyano. I'm servant of God. Ako ay lingkod ng Panginoon. That's why I'm the servant of God, even though even when I was a husband, I'm the servant of God. Kaya ako ay lingkod ng Diyos, maging ako ay asawa. Even though I'm a father, I'm the servant of God. Kahit na ako ay isang ama, ako ay lingkod ng Diyos. No matter what position I have, no matter what position we have, we must not forget we are the servant of God. Kaya kahit anumang posisyon yung meron po tayo, dapat hindi po natin makalimutan na tayo ay lingkod ng Diyos. Let's look at Colossians chapter 3. Kaya tingnan po natin Colosas Kapitulo 3. Colossians chapter 3, verse 23. Colosas Kapitulo 3, versikulo 23. Verse 23, would you read? Ano man ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. So we work diligently in our work, and we serve our boss because that's the will of God. Kaya tayo po talaga ay nagtatrabaho ng mabuti at naglilingkod sa ating amo dahil yun po yung kalooban ng Diyos. So we serve our family and the other people because that's the will of God, as to the Lord and not to the man. Kaya naglilingkod tayo sa mga ating pamilya at sa mga tao dahil yun po yung kalooban ng Diyos, hindi sa mga tao. Whatever you do, do it like you do it to the Lord. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo gaya ng sa Panginoon. But actually, we serve only one master, our Lord Jesus Christ. Pero sa katunayan, naglilingkod lamang tayo sa isang Panginoon, yun po yung Panginoong Jesus. Verse 24, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana, paglingkuran ninyo ang Panginoong Jesucristo. Yes. You serve the Lord Christ. Kaya paglingkuran ninyo ang Panginoong Jesucristo. Because we serve our Lord Jesus Christ, we work so diligently in our work. Dahil pinaglilingkuran natin yung Panginoong Jesucristo, talagang masipag po tayo maglingkod sa ating mga trabaho. Because we serve our Lord Jesus Christ, we serve brothers and sisters as well. Dahil naglilingkod tayo para sa Panginoong Jesus, naglilingkod din po tayo sa ating mga kapatiran. Because that is the will of God. Dahil yun po yung kalooban po ng Diyos. So let's look at the Galatians chapter 5. Kaya tingnan po natin sa Galatia Kapitulo 5, Galatians chapter 5, verse 13. versikulo 13. Verse 13. Would you read? Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, subalit wag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo ng isa't isa. We are free now. Kaya tayo po ay naging malaya. But Bible says, do not use liberty as an opportunity for the flesh. Pero sinasabi ng Biblia, wag lamang ninyong gamitin ang inyong kalayaan para sa paggawa ng inyong kasalanan. We don't want to use this freedom to as an opportunity to commit a sin. Kaya po hindi po natin dapat gamitin yung kalayaan ito na para gumawa ng kasalanan. And instead of that, we want to become a servant and to love, serve one another. Through love, serve one another. We serve brothers and sisters together. Kaya sa halip na yun, dapat po tayong maglingkod sa isa't isa at maglingkod na may pag-ibig sa bawat isa. In the church, what if all of us become the servant who serve one another? Then, can you imagine what kind of church it is? Kaya pag-isipan niyo po ito, paano na lamang po na sa loob ng iglesia ay naglilingkod tayo ng may pag-ibig sa bawat isa. Maalala niyo po ba kung makikita niyo po kung anong iglesia po yung meron po tayo? We are not jealous anymore. We don't fight anymore. We don't misunderstand anymore. And we do our best to serve each other.
Kaya hindi na po tayo nag-iinggit sa bawat isa, hindi tayo nagreklamo sa bawat isa, kundi sinisikap natin na paglingkuran yung bawat isa. What do you need? How can I help you? Anong kailangan mo? Anong maaari kong gawin? When I was called as a leader, when the youth group leader before, I felt big pressure. Kaya nung ako po'y tinawag bilang isang youth leader noon, talagang nakaramdam po ako ng malaking kabigatan. Because I misunderstood the role of leader. Dahil mali po yung pagkaintindi ko doon sa gawain ng isang leader. I thought the leader is the one who lead all the people and as a frontier or with the big charisma. Kaya iniisip ko na yung pagiging isang leader ay pamumunuan mo yung mga nasasakupan mo ng may maganda at karisma. So I always thought I have to have the more knowledge about the Bible, and everything must be better than others. Kaya iniisip ko na dapat mas marami akong alam pagdating sa Biblia at mas mabuti kaysa sa iba. But I realized that leader is a servant. Pero naisip ko po na pagtanto ko na yung pagiging isang leader ay pagiging isang lingkod. That's why it becomes very easy. Kaya naging madali na lamang po ito. I don't need to lead the other brethren. I just need to serve them. Kaya hindi ko na kailangan pamunuan yung mga kapatiran, kundi kailangan ko lang silang paglingkuran. What do you need? Anong kailangan mo? I'm ready to serve you. Handa akong paglingkuran ka. What's your difficulties and the concern? I'm ready to help you. Ano yung kahirapan mo? Ano yung concern mo? Maaari akong tumulong. Then there is no pressure, no stress. Kaya walang stress at walang pressure ito. Even now, I'm ready to serve you. Kaya hanggang sa ngayon, handa po akong paglingkuran kayo. That's why I have no pressure. Kaya walang pressure sa akin. If I'm weak, I just can say I'm weak. Kaya kapag ako'y mahina, sasabihin ko lang mahina ako. I can just say I'm not enough. Sasabihin ko lang hindi ako sapat. That's me. Yun po yung kahulugan. But God called me to serve brothers and sisters. That's why I just obey. Pero tinawag ako ng Diyos upang paglingkuran yung mga kapatiran, kaya sumusunod lang ako. Bible clearly says, through love, serve one another. Malinaw na sinasabi ng Biblia na paglingkuran natin ng bawat isa na may pag-ibig. And in Exodus chapter 21, there is the servant whose ear is pierced on the doorpost. Kaya sa Exodo Kapitulo 21, meron pong isang alipin po dito na nabutasan ng kanyang tenga doon sa haligi ng pinto. It means he will listen only the word of the master. Ibig sabihin po neto, makikinig lamang siya sa tinig ng kanyang amo. The piercing the ear means he only inclined his ear to the word of the master, not the word of other people. Kaya yung pagbutas sa kanyang tenga, yun lamang ay dapat makinig siya sa kanyang amo at hindi sa ibang mga tao. So this is very, very important. Kaya ito po talaga ay napakahalaga. What kind of word or what kind of things are you listening? Ano yung mga salita na pinapakinggan mo? Sometimes, if the Christian incline their ear to the worldly things, the songs, worldly songs, or music, or the drama, or what other people say, what the social network say, it's not right before God. Kaya kung yung mga Kristyano ay nakikinig sa mga ingay ng sanlibutan, sa mga drama, sa mga makamundong bagay, yun po ay hindi ninanais po ng Diyos. We pierced our ear already. It means we want to listen only the word of God. Kaya binutasan na natin yung ating mga tenga, kaya dapat lamang tayong makinig sa mga salita ng Panginoon. It means we don't want to follow the word. Ibig sabihin, hindi po natin ninanais na sundin yung mga sanlibutan. And let's look at John chapter 15, verse 15. Kaya punta po tayo sa 1 Kapitulo 15, versikulo 15. This is an amazing verse. Kaya ito po talaga ay nakakamanghang bersikulo. Even though we are willing to become a servant of the Lord, God considers us like a friend. Kaya kahit na ninanais natin na maglingkod sa sanlibutan,
iniisip po ng Diyos na tayo kanyang mga kaibigan. The verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi ko na kayo tatawagin mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay pinaalam ko sa inyo. So, in this master's house, there are two kinds of servant, right? Kaya sa loob ng bahay ng amo, meron pong dalawang uri ng alipin. The ear is not pierced, Yung tenga na hindi pa nabubutasan and some slaves, their ear is pierced. at yung ibang mga alipin naman ay yung kanilang tenga ay nabutasan na. Then here is the master. At nakita po yung amo. What do you think? When he look at this slave and this slave, his heart is the same or different? Kaya pag-isipan niyo po ito, kapag tinitingnan niya yung dalawang magkaibang alipin na ito, parehas ba yung kanyang puso? Must be different. Talagang magkaiba po. This slave is just a servant. Kaya yung alipin na ito, alipin lamang. But this servant whose ear is pierced, he already decided to serve this master forever as a one master. He's different. Kaya yung alipin na ito na nabutasan at nagpasya na maglingkod sa kanya habang buhay, ito po ay iba. Piercing the ear on the doorpost means you belong to this family forever. Kaya yung pagbutas ng tenga doon sa haligi ng pinto, ibig sabihin ay susunod ka na sa pamilyang ito habang buhay. So this master treat this slave not like just a simple servant, Kaya po, but like a friend and family. kaya tinatrato ng amo na ito yung nabutasan na tenga na alipin bilang isang pamilya at hindi bilang isang alipin. So Jesus said, "No longer do I call you servant, for a servant does not know what his master is doing." Kaya hindi ko na kayo tinatawag na alipin dahil hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang amo. But I have called you friends. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan. So this servant worried together about the house with the master. Kaya yung alipin na ito ay nag-aalala doon sa mga bagay sa kanilang bahay. And he is willing to solve the problems of the house. Kaya handa po siya na solusyonan yung mga problema doon sa bahay. Let's look at the Luke chapter 15. Kaya tingnan po natin sa Lucas Kapitulo 15. Luke chapter 15, verse 19. Lucas Kapitulo 15, versikulo 19. Here is the son who already asked the inheritance and waste everything. Kaya nakita po yung anak na hinihingi yung kanyang mana at sinayang yung kanyang mana. In verse 19, he says, "I'm no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants." Kaya versikulo 19, hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ituring mo na lang ako na isa sa iyong mga upahang lingkod. He wants to be a servant. Kaya ninanais niya lamang na maging lingkod. He thought he's not worthy to become a son. Iniisip niya na hindi siya karapat-dapat na tawaging anak. But the verse 20, let's read it together. 3, 2, 1. Siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama, subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama ay tumakbo, niyakap siya at hinagkad. Yes. His father really loves him. Kaya yung kanyang ama ay talagang sobra po siyang minamahal. He probably say, "You are not the servant, you are my son." Kaya maaari niyang sabihin, hindi ka alipin, kundi aking anak. Then the verse 22, Kaya versikulo 22, subalit sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo rito ang pinakamagandang kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Lagyan ninyo siya ng isang singsing sa kanyang daliri at mga sandalyas ang kanyang mga paa. bring out the best robe. God already prepared the garment of the salvation. Kaya ihanda ninyo yung pinakamagandang kasuotan. Inihanda na po ng Diyos yung kasuotang balat na kaligtasan. And put a ring on his hands. At lagyan ninyo ng singsing ang kanyang mga daliri. The ring
Sing indicates the power and inheritance. Kaya ibig sabihin po ng singsing, ito po yung pangako at kapangyarihan. And the sandals on his feet, it means don't leave anymore. Kaya mga sandalyas sa kanyang mga paa, ibig sabihin huwag ka nang umalis pa. The verse 23, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At kunin ninyo ang pinatabang guya at patayin ninyo ito. At tayo'y kumain at magdiwang. For this lost son, the one calf died and shed the blood. Kaya dahil sa alibughang anak na ito, yung isang pinatabang guya ay namatay. In order to save us, Jesus shed the blood and died for us. Para maligtas po tayo, yung Panginoong Hesus ay dumalak ang kanyang dugo upang tayo maligtas. Now God put the ring on our hands and put the shoes on our feet. Kaya ngayon, nilagyan na po tayo ng singsing sa ating mga daliri at mga sandalya sa ating mga paa. Even though we are not worthy to become a son, God considers us the son and He gave us everything. Kaya kahit na hindi tayo karapat-dapat na maging anak ng Diyos, tayo pa rin po ay tinuring na anak ng Diyos at maglingkod sa Kanya. Don't leave the church anymore. Kaya huwag ka nang umalis sa iglesia kahit kailan. Now you will receive all our inheritance as a son. Kaya ngayon, matatanggap mo na yung mga maraming mana bilang isang anak. So, when we get salvation, and when we decide to serve the Lord as a servant, God treat us like a friend and His children. Kaya kapag tayo ay nagpasya na maglingkod sa Panginoong Yesus, tinuring niya na po tayo na mga kanyang mga anak at kaibigan. And when we serve the Lord, we will have the great reward. Kaya kapag tayo rin po ay naglingkod sa Panginoong Yesus, talagang makakatanggap din po tayo ng dakilang gantimpala. Let's look at the Revelation chapter 1. Kaya punta po tayo sa Apokalipsis, Kapitulo 1. Chapter 1, verse 3. Kapitulo 1, versikulo 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mapapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito, sapagkat ang panahon ay malapit na. Piercing the ear means we want to listen the word of God only. Kaya yung pagbutas sa tenga, ninanais po natin na pakinggan lamang yung tinig ng Panginoon. So the Apostle Paul, when he got salvation, he asked two questions. Kaya si Apostol Pablo, nung pagkatapos siyang maligtas, nagtanong po siya ng dalawang katanungan. He said, "Who are you, Lord?" Sinabi niyo po, sino ka, Panginoon? And when he realized Jesus Christ is a Messiah, he asked another question, "What shall I do?" Kaya nung napagtanton niya na si Jesus yung Mesiyas, at inisip niya, ano yung gagawin ko? So incline our ear to the word of God means we want to obey His word. Kaya yung pagkiling doon sa salita ng Diyos, ibig sabihin, ninanais natin na sundin yung salita ng Diyos. So who is blessed before God? Kaya sino yung mapapalad sa harapan ng Diyos? Blessed is he who reads, but reading the Bible is not enough. Kaya mapalad ang bumabasa, pero yung pagbabasa ng Biblia ay hindi pa ito sapat. Those who hear the words of this prophecy, hearing is not enough. At ang nakikinig ng mga salita ng propesiya, yung pakikinig ay hindi pa po ito sapat. When we read and hear the word of God, we have to obey. Kaya kapag tayo bumabasa at nakikinig ng salita ng Diyos, dapat po tayong sumunod. So, and keep those things which are written in it, He's blessed. At tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito, ito po yung mapapalad. So, I really want to emphasize the importance of Wednesday sermon. Kaya talagang ine-emphasize ko po kung gaano po kahalaga yung pakikinig ng Wednesday sermon. I always pray the number of Sunday sermon and number of Wednesday sermon, the participants number will be same one day. Kaya ako po talaga yung nananalangin na yung bilang ng dumadalo tuwing Wednesday at Sunday ay magiging kaparehas na.
Because through the Wednesday sermon, we get the great strength. Dahil sa pamamagitan ng Wednesday sermon, makakatanggap po tayo ng dakilang kapangyarihan. God wants to give us the spiritual strength Kaya through the Word of God. Kaya ninanais po tayong bigyan ng kalakasan ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Then, all the born-again Christian in the world are listening to the same Wednesday sermon. Kaya lahat po ng ligtas na Kristiyano ay nakikinig lamang sa iisang Wednesday sermon. That's why I really believe God give the more strength and the more wisdom to the Wednesday sermon. Kaya ako po talaga'y naniniwala na yung mga salita ng Wednesday sermon ay makakabigay sa atin ng malakas na kalakasan In order to feed all His children. upang pakainin ang kanyang lahat ng kanyang mga anak. So, please join the Wednesday sermon. Kaya pakiusap ko po, dumalo po tayo sa ating Wednesday sermon. Even though you are late, come and listen. Kahit na huli na, tayo po ay dumalo pa rin. If you cannot come, please listen in your house or on the way, in the jeepney. Kaya kahit na hindi po kayo makapunta, makinig po kayo sa inyong bahay o kaya dun sa jeep. Naintindihan po? But listening is not enough. Pero yung pakikinig ay hindi pa ito sapat. We have to keep this word. Kailangan po natin tuparin yung salitang ito. That's the way of blessing. Yun po yung daan ng pagpapala. One king commanded his two servants to pour the water in the pot. Kaya meron pong isang hari at inutusan niya yung kanyang alipin na maglagay ng tubig sa tapayan. But the bottom is cracked. So whenever they pour the water is all wasted. Pero sa ilalim po neto ay butas po ito. Kaya kapag yung mga tubig ay umaalis lamang doon. Here is the big pond. Nakita po yung malaking tapayan. So when after king commanded, he left. Kaya pagkatapos po silang utusan, umalis na po yung hari. And this servant thought it's useless. At iniisip ng alipin na ito'y walang kabuluhan. So he stopped. Kaya huminto na po siya. But this servant is so loyal. Pero yung alipin na ito ay talagang matapat. My king, my lord, command me to pour the water. So he kept pouring the water from here. Kaya yung aking hari at yung aking Panginoon ang nag-utos, kaya patuloy ko itong gagawin. He thought, whether it is useless or not, it's not my decision. Kaya iniisip niya na ito man ay walang kabuluhan o may kabuluhan, hindi na iyon mahalaga. Once my master command me, keeping that word is my decision. Kaya kapag inutusan ako ng aking Panginoon, dapat ko lamang sundin yung utos na iyon. So when he poured all the water, this pond becomes drier and drier. Kaya habang patuloy niya pong nililipat yung tubig, yung malaking tapayan na ito ay pababa ng pababa o paunti ng paunti yung tubig. Then he saw the big gold on the bottom. At nakita niya po yung isang malaking ginto doon sa ilalim. Actually, that was the test of the king. Sa katunayan, ito po yung pagsubok ng hari. He wants to see who is really loyal and obey his commandment. At iniisip niya sino ba yung alipin na matapat na maglilingkod sa kanya. He prepared the big prize, the gold, on the bottom of the pond. Kaya naghanda po siya ng malaking premyo doon sa ilalim ng tapayan. God wants to see who is obeying His word and who is so loyal. Kaya gusto makita ng Diyos kung sino po yung alipin na sumusunod sa Panginoon at matapat. Whether it is worthy or not, it's not our part. Kaya ito man ay may kabuluhan o wala, hindi na po natin iyon parte. Whether it is useless or not, it's not our part. Kaya kung ito man ay walang halaga o may halaga, iyon po ay hindi mahalaga. We don't know how God used our work in order to achieve His will. Hindi po natin alam kung paano po gagamitin yung ating ginagawa sa harapan ng Diyos para sa kanyang kalooban. That's why once God commands us, we want to obey
and we want to keep His word. Kaya kapag tayo inuutusan ng Diyos, dapat lamang tayong sumunod sa kanyang salita. So today, we learn the lesson through the servant whose ear is pierced. Kaya ngayong araw na pag-aralan po natin yung mga aral doon sa alipin na binutasan When ng we kanyang get tenga. salvation, because we also love Jesus Christ, we are willing to become a servant of the Lord. Kaya kapag pagkatapos tayong maligtas, dahil minamahal po natin yung Panginoong Jesus, handa po tayong maging alipin ng Panginoon. We want to listen His word only. We want to serve Him forever. Ninanais lamang natin na makinig sa kanyang salita at paglingkuran siya habang buhay. Tama po ba? Let's pray together. Tayo po yung manalangin.